Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na nito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Administrasyon. Ito na ho mga kababayan, umpisa na ho natin to sa video nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Game! Ang mga kababayan, ah, ipagpatuloy natin ang suporta kay Senator Marcoleta. Tawagin ko na lang Senator. Gusto ko siya talagang maging senador. Tulungan natin siya, mabait, matalino, integrity. It's very important. Pati may mas bad sa akin yun. Sa totoo lang. Grabe ho, no? Ganun na lamang ho ang bilib nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Number 38 sa Balota, Congressman Rodante Marcoleta. Suportahan ho natin siya, ipangampanya ho natin siya sa ating mga kamag-anak na iboto siya dahil kailangan na kailangan ho natin siya sa Senado. Kung pinagkakatiwalaan ho siya nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, mas dapat ho natin siyang pagkatiwalaan. Dahil ho yan si dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala hong hinangad na masama sa sambayanan niya, no? Puro kabutihan ho. Marami ho sa mga kalaban niya sa politika, minasama ho yung mga magagandang intensyon itong si Tatay Diggs. Pero lumalabas pa rin ho ang katotohanan. Noong panahon ni Tatay Digong, talagang mas maigi ang estado ng ating pamumuhay pagdating sa ekonomiya, pagdating sa ah, peace and order, at sa napakarami pa hong bagay. No? Kaya naman, kung sino man hong suportahan itong si Tatay Digong, pagtulong-tulungan ho nating kampanya. Number 10, ayan si Senator Jimmy Bondoc. Ito na ho mga kababayan, rekta na ho tayo. Babalagbagin ho ng maayos nitong si Ma'am Sas Rugando Sasot at nitong si Ma'am Joey, itong si Risa Hontiveros dito sa video na to. Game, Okay. ganun Sige, natin. bye-bye. Bakit naman Makikinig tayo na lang ako. Bakit naman tayo napunta kay Kibuloy? Ayun. Sabi kasi ni Tita Filipina in Norway, wala naman daw, hindi naman daw for the people talaga si Risa, ganyan. So sabi ni Alan Bain, who is for the people? Kibuloy? Philip O Salvador? Sabi niya. bakit naman tayo napunta kay Kibuloy at Philip Salvador? Hmm. Kung for the people si Risa, o ano nagawa niya for the people? Nako, yun na. Gumandap, anong pong ginawa niya na yumaman po ang Pilipinas? Ganun lang. Hindi ko sabihin na ginawa niya. Bilang two-termer na senador. Magkano sinweldo na ni Ontiveros? I'm not even endorsing anyone, no? Ang gusto ko lang tanongin is, kung 12 years ka nang naging senador, Nako, magkano nang kinita mo sa taong bayan? nako po. Mga 2 billion, mga 1 billion na yan, 1 billion. Kasama na MOOE. 1 billion. Siguro mga nasa ganong kalaking figure na ho ang kinikita ng ali na yan sa kaban na sambayan ng Pilipino. Ganon na ho kalaki kinikita niya. Doon sa mahigit kumulang siguro 1 billion na kinita nitong si Risa Hontiveros, ha? Ano na ho ba ang naiambag niya sa ating bansa?
Diyan sa laki ng halaga na yan na ibinayad na sambayan ng Pilipino diyan sa alin na yan. Maliban sa panggigipit sa mga kaalyado nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, walang humpay na pag-iimbestiga diyan sa Pogo, pagbira dito kay Tatay Digong, di ba? Maliban doon sa ginagawa niya na yon, ano na hubang naiambag ng alin na yan para mapaigi kahit kakarampot lamang ang kalagayan ng ating mga kababayan? Wala ho tayong naalala. Oo. Ikaw, Dwayne, kung magpapasweldo ka ng 1 billion sa isang ordinary worker, ano dapat ang kanyang nagawa? Simple. Ganyan, di ba? Ganyan si Elon Musk, di ba? Ganyan ang mga tanong ni Elon Musk. Ganyan ang mga tanong ni Elon Musk. Ano ba to? Parang, di ba ganun niya inaano ang government expenses? Ganun lang ang tanong. O, kung ikaw, magpapasweldo ka ng, sabihin natin half, ano siya, 1 billion, kasama na sweldo at MOOE. Ewan ko kung alam mo ibig sabihin ng MOOE, Dwayne. 1 billion yan. 12 years. Yun nga dapat ang tanungin sa bawat isang tatakbong senador, regardless of whether they are under BBM, under PRRD, or under whoever. Na, ang taong bayan, pasusweldohin ka, 6 years, 500 million yan. Kwentas clara. Ano sa tingin mo ang dapat mong ma-achieve para maging worth 500 million pesos ka, dollars tuloy, 500 million pesos? You should be able to say something. Pag sinabi mong nag-file ng batas, really? That's worth 500 million? Yun, parang Elon Musk na tanungan. Diba? Kasi si Elon Musk, ang galing ng mga tanong niya eh. Kasi nga, alam niya, kasi businessman siya eh. Alam niya kung paano gastos yung pera na merong return of investment. So, anong return of investment mo sa isang senador na 12 years na 1 billion? Dapat mas malaki sa 1 billion. Alam mo naman, magpasweldo ka ng 1 billion tapos ang return mo mas mababa sa 1 billion. Eh di, ano yon? Loss. Net loss ka bakla. Not de leon ka. Hindi ba? Tama ba ako? Oh. You have to ask that to everyone. No, to everyone. Na bakit ka dapat pasweldohin ng 500 million? Yung mga 3 taon na naging senador, ay 3 terms na naging senador, 2 terms, o kwentas claras nyo. Bakit ka worth it 1 billion? Ano yung na-deliver mo? Na-deliver mo for 1 billion. Oh, tapos tatanungin mo sila, ikaw ba, tingin mo, you know, Grabe, no? Ang laki na ho pala napasweldo natin sa ahin na to. Kaya pala itong mga senador na to, pagkatapos ng kanilang mga termino, talagang ang lulupito ng kanilang mga lifestyle. Yung sinasabi nitong si Sharon Cuneta na hindi pa tapos yung pinapagawa nilang bahay, mag-4 na taon na. Hindi ko totoo yun. Huwag ko kayo maniwala doon. Hindi nyo pinapatapos dahil yun ang gusto nyo, hindi matapos. Pero kung gusto nyo matapos yan, one click lang yan. Cuneta ka eh. Sharon Cuneta ka eh. Di ba? Yung asawa mo, ang tagal naging aso ni Panot yan. Tapos sasabihin mo, isang bahay lang, di nyo mapatapos-tapos. Ganyan ho sila manloko. Kampanya pa lang, linuloko na ho nila ang ating mga kababayan. what you did is worth 1 billion. Marami hong ganyan, mga mambubudol. Yun? Oo. Sulit ba ang pasweldo sa'yo ng bayan? Am I correct? Di ba? Correct ka, It's madam? as simple as that. Wala na tayo dun sa mga motherhood statements na para sa bayan, ganito, bakla kumita na yan. Ang tanungan, ang usapin dito ay pera. So, anong dapat ang katumbas ng pera? Return of investment. Nagpasweldo ka ng ang isang senador sa isang term yan, 500 million. Kasama dyan ng MOOE. Tanungin mo, Grabe naman yan. Isang termino, 6 years, 500 million, mababa. Kaya pala lahat na lang gusto maging senador. Kaya pala yung mga walang hiya gusto maging senador. Kaya pala itong si Manny Pacquiao gusto maging senador. Kaya pala itong si Soto gusto bumalik sa pagiging senador. Kaya pala itong si Lacson, itong si Tolentino, naku, naka 500 million ka na, sir, ha? Grabe, itong si Amy Marcos, nakakalahating bilyon na rin ho kayo. Kaya gusto nyo kumpletuhin yung 12 years para makumpleto nyo yung 1 bilyon, mga walang hiya kayo. Sa tingin nun natin itong ating mga kandidato, kahit hindi ho natin pasweldo yan, manalo lamang, makapagatid lang ng pagbabago dito sa bansa na to. Papayag yung mga yan eh.
'di ba? Ganyan o kawalang ya yung mga yung mga ibang kandidato, inahabol nila yung 500 million. So tingin natin yan si Pastor Kibuloy. Kahit hindi ko kumuha ng pera sa gobyerno, maglilingkod yung mama na yan dahil sa kanya na experience na injustice dito sa administrasyon na to. Yan si Senator Bato de la Rosa. Pagka nakausap natin, tanongin natin sila. Halimbawa inamon kayo na sambayan ng Pilipino. Yung unang taon sweldo nyo, pabor ho ba kayo? Payag ho ba kayo na i-donate ho ito sa sambayan ng Pilipino? Hindi naman yung buo. Yung mga pampasweldo sa staff, yung mga kailangan pambayad, kailangan naman ho yun. Pero yung matitira doon sa sweldo, handa ho ba silang ibalik ito sa sambayan ng Pilipino? Di ba? Siyempre yung mga pampasweldo, yung pambili, yung MOOE, yung maintenance and other operating expenses, meron ho kasi sila noon. Yung nakalagay lang dyan, kunyari, 500 million MOOE. Dapat, yon ang number 1 ho dyan. Kaya gusto ho nating manalo yang si Atty. Vic, yang si Pastor Kibuloy, yang si Congressman Rodante Marcoleta para sa transparency and accountability. Magiging accountable yung mga kandidato na yan. Magiging transparent yan kung saan nila dinadala ang pera ng sambayanan. Hindi ko kagaya ng mga senador ngayon. Hindi ko kagaya ng mga kandidato nitong si Bangag. Pagka ibinigay sa kanila yung pera, hindi na ho natin malalaman. Yan ang magiging hamon dito sa ating mga kandidato at sigurado ho tayong tatalima yung mga yan. Hindi ho tayo tatalikuran yan sa gitna ng laban. Hindi ho kagaya ng iba dyan. Ano siya? Roy. Why are you worth 500 million? Hindi ba mas magandang tanong? Mas magandang tanong 'yan. Kahit hindi yung tatanungin niyo silang anong are you for the people? Are you ganyan? Etos. Walang etyosan pag pera ang usapan. Pag ikaw, if you give your money to an ordinary manininda sa palengke, nakikipagtawaran ka pa nga, di ba? Tapos tatanungin mo, ikaw, Joey, namamalengke ka ba, Joey? Or masyado kang sosyal? Namamalengke ka ba? Ano ka ba? Halimbawa akong tindera ng isda. Okay, so bili na ng isda. Ano bang isda mo ngayon? Ano ako, talampuki. Tampal puki. Tampal puki. Ayun, maraming salamat doon sa pinakahuling nag-subscribe. Kaya tayo umabot ng 759,000 subscriber. Maraming salamat to. Konting push na lang. Magsi-760 na ho tayo. Konting tulak na lang ho yan. Tapos 60, 70, hanggang mag-800. Malapit na ho yan mga kababayan. Konting tulak na lang, ika nga. Hindi ka naman Bili na. Sa mga bago lang ho sa PH Update, malapit na ho tayong umabot ng 800. Pagka 800, 200 na lang ho, magwa 1 million na tayo. Kaya naman, kung di pa ho kayo nakasubscribe, i-check nyo na ho yung subscribe button dyan sa baba. Tampal puki. Wala kasi tampal puki sa Manila. Tigilan mo. Ano lang yan? Quezon, Bulacan, ganyan. Tampal puki. Tampal puki lang. Sariwa ba ang tampal puki mo? Sariwa, ano lang, Dex. Kailan ba huli yan? 2,000 pesos per kilo. 2,000 pesos per kilo. Kailan to huli? Baka naman kahapon pa ito. Kanina lang, suki, no? Kita mo yung mata namumula pa, parang adik. Wala yung mata, hindi ibig sabihin kahapon pa yan. Hindi ba? Do you understand? Sa palengke nga bago nyo pakawalan yung pera ninyo, sisiguraduhin nyo munang worth it yung pera ninyo. Tapos dito makikinig lang kayo na, kami paano sa pangan, ganyan. Mga Bex, tigilan nyo yan. Ask them, ikaw ipasasweldohin namin ng 500 million for one term ng senator. Why do you think you are worth 500 million? Anong deliverables mo dapat sa 500 million? Tapos pag nagbigay ng Emirate, wala akong pakialam kung pro or anti ka. Sabihin mo sa akin kung why you are worth 500 million for one term. Simple, di ba? Kayo nga, bibili kayo ng bahay, ang dami-dami yung drama. Hindi kayo nagpapakawala, magkano lang yung bahay, 1 million, magkano lang yan. Ito 500 million. Mga Bex, Hindi ba? Yung ibang senador, 3 terms. Mga bakla, magkano yan? Mahina ng 1.5 billion dyan.
O bakit ka worth ng 1.5 billion? Ano yung sena mo? Bakit ka naging billion? Why are you worth that kind of money? So sabi ni 30, so worth ba si Phil Salvador sweldohan ng 500 million? I don't know. I'm not endorsing him. So you ask him. Ask Philip Salvador why you're worth 500 million. You ask them to everyone. You ask it to everyone, even your own senators. Ask them. Ngayon, pag Kenneth kayo, nasasabihin nila, kasi mamimigay kami ng ayuda sa mga estudyante. Bakla, that's not You're going worth 500 million. You're going to pay someone 500 million in order for them to give your money. O dilugi ka. Pinasweldo mo na sila ng 500 million. Kukunan ka pa nila ng pera para pamigay sa iba. O gago ka. Don't you see it? Ako kaya nga ako wala nga akong kamur-amur. Ano bang gusto ninyong mangyari sa Pilipinas? Why are you worth 500 million? Diba? Why are you worth 500 million? As simple as that. So, ask it especially to your own senators. Ngayon, if you're convinced that this guy is worth 500 billion, then vote for them. But do not do it with your own conscience after you do some accounting of the situation. Because money requires a return of investment. Correct. Tama ho yan. As simple as that. Diba? Diba? Totoo ho yan mga kababayan. Ha? Kaya yung mga kandidato na nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ha? Sa ano pa lang ho nila, ha? Sa pagpili pa lang ni Tatay Digong sa kanila, masasabi na ho natin na pagka yan napunta sa Senado, talagang magpe-perform nga. Yung 500 million na isisweldo natin sa mga yan, talagang sulit na sulit ho yan. Dahil yung mga team suka natin, nasaksihan ho nila, yung iba dyan, naramdaman ho nila kung gaano kabrutal at kawalang ya itong administrasyon na to. Kaya alam ho nila ang mga dapat gawin para ibalik ho tayo doon sa tamang landas pagka sila ang naupo dyan sa Senado. Kay Senator Bato, kulang pa nga yung 500 million kung tayo tatanungin. Kailangan 500 million 1 pesos ang sweldo natin sa kanya. Hindi, tatanungin natin yung kung sakali bang manalo sila, di ba? Kasi napakalaki ng sweldo ng mga senador. Hindi rin ho biro. Base ho sa estimate nitong si Ma'am Sastrugando Sasot, umaabot ng 500 milyong piso kada termino ang sahod ng isang senador. Di ba? Yun ho bang halaga na yon, sa tingin nyo ho ba, masusuklian nyo ho yun ng serbisyo sa sambay ng Pilipino? 500 million, hindi ho biro yun sa loob ng 6 na taon. Oo. Nakakaloka yun. O kaya kung tatanungin mo sa amin kung si Risa ay worth 1 billion, di ilista mo, sabihin mo sa amin na ito mga nagawa ni Risa worth 1 billion. Hindi naman ako makinig. Hindi ba? Pero kaming may mga alam sa business matters, in ROIs, pwedeng sabihin namin na, girl, lugi ka dyan. Sabi ni Verdi Fairchild, so worth ba si Philip Salvador ng 500 million tapos vote straight PDP? Kagaguhan to the max. Sinong worth? Verdi Fairchild. Sinong worth? Teka lang ha. Hello? Kita mo dito si Wendy. Wendy, umakyat ka, makipagsugpuan ka sa akin tungkol sa finance. Hindi ba tama? Tama ako, Wendy, di ba? Windy City. Ang dami pa kasi yung kaartehan ng ibang nanonood dyan. Akit kayo kung may sasabihin kayo. Kaya hindi tayo basta-basta nagko-comment pag nakikinig tayo. Makinig ho muna kasi kayo. Kung meron kayong hindi maintindihan, huwag kayong birad dyan sa comment section. At ngayon, kung handa kayong magsalita dyan sa comment section, dapat pagka pinakit kayo, umakyat ho kayo. In Chicago, before you part money, you ask them, why is this worth this amount? Ganyan ang ginagawa ngayon ni Elon Musk. Kaya nga ang dami niyang tinatanggal, pina-fire. Because he doesn't think na yung mga ginagastos na yan ng Amerika is worth the money. No? Para ka lang nagtatapon ng pera sa this money is by the American from the American taxpayers. So, ganun din yan.
Si Risa, hindi ba si Risa namimigay din to ng ayuda? So pinasweldo Nako. mo si Risa ng 500 million for one term as a senator, 2 terms about $1 billion para mamigay ng ayuda? Does it even make sense to you? Yung ayuda, pera mo rin yon. Pinasweldo mo siya ng 1 billion para mamigay ng ayuda galing din sa pera mo. Oh, does it make sense? Mm. May bago tayong bisita. Go. Ayan. May tanong daw si Karen Minaw. Ayun. Hello, Karen Minaw. Hi, hi po, magandang gabi. Nakita na ako ni Sas noon, pero sorry na paubo pa ako. Ang mahal naman nung tampal puke, parang tinalo pa yung caviar, 2,000 Per kilo. Mahal tampal po kayo, Das. Talo pa sa caviar sa atin. Bakit? Ilang presyo ko? Pwede mo naman akong tanongin. Worth it kung 2,000. Kaya nga yun nga pagka namimili, pagka namahalan ka, kailangan mong tanongin mo, pwede bang magtapit? Kaya nga tawaran. Kaya nga Mangingis na yung mangingis na. baka pinanghuhugas ni Ma'am Shash dyan sa kanyang tampal po, iba ho. Isda yung tatay at kapatid ko Kaya So yung huli namin sa Negros is yung mga malalaking tuna, binebenta pa namin sa mga cities. Ang mahal ng tampal puke, parang 180 lang ata yung pinakamalaking tuna sa amin per kilo. Anyway, Mahal sa ng Negros, tampal po kayo, Das, kasi nag-around the world na yun. talo pa yung caviar. Caviar ba yan? Yung mahal caviar? Bakit? Maybe Amsterdam. Maybe Amsterdam yung akin eh. Talagang kahit yan, worth it. Di, international, ikaw na, international fish. May naman, wag naman siguro na. Yung pampalpukin ninyo. Galing ng Masakit third world. Yung akin talaga galing sa Amsterdam. Ang sakit mo sa pangasas. Anyway, may may contribution naman si Risa. Di ba nagpo-photo off sa palengke? Yung 6 ed ng preschools, ayun. Worth siya ng 500 million doon. Anyway, mga tanong yung akin. Ayoko nang magmura kasi yung last na live ko kay Sas, puro inciting to sedition nata yan. Nag-wish na ako ng sobrang galit. Ma-arrest na. Sobra pa sa contempt siguro, Miss Joy. Salamat po pala sa pagbibigay ng link. May time limit doon kay Sas. Parang sa'yo, wala eh. Natataranta ako doon. Si Miss Sas yung naglalay. Parang nagtitingin ako sa reel ako. Pero mag-5 minutes na, wala pa rin ako natanong. Anyway, yung tanong ko is just addressing, at pwede ding sagutin ito ni Sas, no? Addressing the big elephant in the room. Alam natin na every halalan, tahimik lang to si Lisa Marcos eh. She's behind the shadows. My question is, Miro system tayo ngayon, at laging nagpo-post si Attorney Glenn Chong na she can be involved in maneuvering election results. Na alam ko namang matatalo yung ibang kandidato sa PDP laban kahit proteksyonan yung napipintong impeachment ni Inday Sara, no? Ako kahit magnakaw na sila, nakawin na nila lahat. Wag lang ma-impeach yung tao kasi nakakaawa si BBM, no? Yung sa laughing emoji, 700K, ni-remove ata nila. Parang tinalo pa ng addict yung may ketong kasi deadma yung mga tao, parang sobra, buti pa yung may ketong tinutulungan yun. Deadma eh. Yung paano as an OFW voter, no? Pupunta na naman kami sa embassy, boboto na naman. After work, gagastos na naman, magta-taxi kasi 5 PM ata yung closing nila dito. Tapos mostly 4 PM yung pagsasara ng trabaho. Since Lisa magaling yung magmaneobra ng election results, at hindi kami pwedeng magdala ng cellphone as an evidence na yun yung binoto namin. Paano ba namin maprotektahan yung boto namin na walang magic na gagawin? Well, sabi ko nga, meron talagang magic na mangyayari. Meron talaga. May dayaan yan, for sure. Ngayon pa lang mga kababayan, sinasabi natin, meron ho talagang mangyayaring ocus pocus ika nga, no? Meron mangyayaring ocus pocus yan.
Ngayon, pagka siguro sisimplihan lang nila yung hindi masyadong halata. Pero sa ayaw at sa gusto nitong mga garapal na to, malalaman ho, mabibisto ho sila ng sambayan ng Pilipino na meron ho silang gagawing kababalaghan o ginawang kababalaghan sa magiging resulta ng 2025 midterm election. At hindi ho natin dapat tanggapin na ganun-ganun na lamang ang gagawin nilang kababalaghan na yan. No? Talagang anuin ho natin, tindigan ho natin itong ngayon pa lang nakikita na ho natin na napakalaking problema ang gagawin itong administrasyon na to. Kaya ho talaga nag-iikot-ikot sila. Kumbaga siniset na ho nila yung yung naratibo na malakas yung mga kandidato nila, kada rally napakaraming taong dumadalo para pagka lumabas yung resulta ng eleksyon, masabi nila, nakita nyo naman, talagang kahit saan kami magpunta, dinudumog kami. Ang problema dito, yung laugh emoji nga. Nakita nyo ho mga kababayan, yun ang problema dito. Kahit ano sabihin nyo, dami ng tao. Mga tupad beneficiaryan, mga akap beneficiaryan. Pagka hindi sila dumalo, wala, hindi nila matatanggap yung kanilang benepisyo, yung kanilang payout din nila makukuha. Kaya obligado silang magsuot na kulay pula at dumalo dyan sa mga rally na yan. Meron ho tayong napanood kagabi, grabe no. Nagpunta sila sa rally, tinatanong ho sila kung sino iboboto. Duterte pa rin. Duterte line up pa rin daw ho. Mamaya ho, gagawin ho natin ng video yun. Pero tapusin lang ho natin. Itong napakagandang talakayan, itong si Ma'am Sasrugando at mga umakyat yan sa live nitong si Ma'am Joey Cruz. Meron talaga. Kaya nga mas imperative yung yung Duterte sa vote. Kasi you have to overwhelm the May mangyayari yan. Kasi Meron yan. may yan talaga. kaya nang sabi ko sa inyo, ang magiging House Speaker niya ibibigay sa Dilaw. Ibibigay sa Dilaw. Oo. Given may impeach si Sara, sigurado papasok yung alyansang puro hitit ng pulburon kaysa sa suka naman. Mas bumibili ako ng suka, awan ng Diyos, may trabaho naman ako, hindi naman ako addict. Feeling ko talaga ibibigay sa Dilaw ang House Speakership. Kasi feeling ko talaga may power struggle na between. Ibig sabihin, makukulong yan si Romualdez, ha? Hindi siguro siya makukulong kasi pag pinurso siyang ikulong, maglalabas din siya ng lalabas din niya ang secret sa Mag-retaliate rin siya. Kasi- I think they will just let Martin na lang, mag-background ka na lang na parang, ayan, nabongga ka na ng speaker, ganyan. Marami ka naman ng kubre. Marami ka naman na... Marami ka na ubra. Time is up na lang, girl. Ganyan. Para sa akin, Martin, time's up na. Pero syempre, Ang tanong, papayag ba si Martin no na mapatpatasik siyang bilang speaker? kaya nga may power struggle. Kaya nga may power struggle, di ba? May power struggle na sila. So, kasi feeling ko ang mga Dilaw naniningil na. Naniningil na. So, di ba ang Dilaw galit kay Marcos? Ibig sabihin, pwede nilang ipa-impeach yung tao? Well, naniningil. Yun nga yung concession. Kaya nga ibibigay sa kanila para hindi siya impeach. Actually, hindi naman siya may impeach kasi wala nang point. Kasi hanggang nandiyan si Sara, hindi siya pwedeng ma-impeach, okay? So, saka 3 years na lang parang anong point? Okay. Yeah, it's the end of his presidency, parang ganon. Oo, pagkatapos ng 2025 ang Philippine president, wala na yung bearing, ang may bearing na yung susunod na. Tapos hindi ka pa po pwedeng magpa-impeach ng 1 year before matapos yung term. So kumbaga ang wing room na lang nila magpa-impeach is within the first 2 years. So Yun na lang. hindi na prudent na mag-ano. Ito si Sara, i-dribble lang yan nila BBM kasi ayaw nga nilang mawala si Sara. Kasi pag nawala si Sara, wala nang punching bag ang yellow. Nagigets nyo? Kaya si Sara, dyan lang yan. Punching bag yun. Kasi hindi pwede i-direct ang kritisismo kay BBM. Kasi pag diniretso nila kay BBM ang kritisismo, si Sara ang makikinabang. Ayaw nga nila noon. Kaya gagawin nila, kailangan manatili ang 125 million. So, ibig sabihin, malaking posibilidad na hindi ma-impeach si Sara Sas kahit dayain nila yung halalan, ipalusot yung alyansang. Hindi pa kasi sila makadecide
Hindi pa nga sila maka-decide ng bonggang-bongga kung ngayon i-impeach o after na ng Later election. na eh. Kasi nga, nag-iisip pa yan sila. Kasi nga, syempre, hindi rin nila alam ang takbo ng dilaw. Alam mo naman ang dilaw, kaya nga sila Yeah. naging dilaw. Dahil nga, mga ano talaga yan, mga oportunista. Alam mo yon. Oportunista, correct. Eh syempre, Mga buitre, mga syempre buitre. matatalino. Ang iniisip na lang ngayon ni Lisa at ni BBM, ang kanilang post-administration survival. Ngayon, kung sino pwedeng makapagbigay sa kanila ng best deal na huwag maimbestigahan, dun sila after. Kasi Correct. Tama itong si Ma'am Star. Gataba ng utak nitong alin na to, no? Yun na lang ho talaga siguro ang habol nila. Hindi alam nila wala na silang hindi na mapupunta sa mga partido nila yung susunod na election 2028 presidential election. Alam nila wala na sa kamay nila yon. Ngayon makikipag-deal na lang sila kung sino tutulungan nila. Hindi pwedeng Duterte yun dahil sigurado mayayari sila pagka naupo itong si VP Sara. Hindi naman yan, vindictive yung mga Duterte, pero yung ginawa nila kay VP, wala ko talagang kapatawaran yun. Ngayon, mga dilaw, yan. Yung deal na ibibigay sa kanila ng mga dilaw para mamuhay sila ng komportable, para ma-enjoy nila. Pero ngayon pa lang nanunuwag na itong mga dilaw na to. Paano yun? Ano yung deal? Kumbaga ngayon sumusundot na itong mga dilaw, ang mga sila Baliko, yung si Endanya, di ba? Meron na silang mga placards about dito kay Marcos Jr. Sinusundot na nila para i-remind sila, ayusin na natin yung deal natin. Ganun ho ba yun? Tignan natin. Ngayon, pagka itong nagdang administrasyon, hindi inimbestigahan lahat ng kakulangan nitong administrasyon na to. Yun ang problema, no? Yun ang talagang problema sa sistema natin na to. Pagka yung isang administrasyon, galit siya nagdang administrasyon at galit lang ha, pero yung nagdang administrasyon nag-perform, wala akong gagawin kundi hanapan ng butas. Ito, kumbaga linilito nila yung ating mga kababayan kung ano-anong pinag-uusapan, kung ano-ano tinatalakay, pero hindi ho talaga mapag-usapan yung mga issue na dapat talakayin nitong pamahalaan. Basta yung mga kakulangan ng dagdang administrasyon, di ho natin sinasabing perfecto si Tatay Digong, pero yung sincerity, yung kahandaang tumulong, kahit paano talagang nabawasan ang napakalaking lakawan sa pamahalaan nung panahon niya. Yung mga pulis talagang kahit paano naging disente. Hindi mo natin maintindihan pag nakakita tayo ng pulis na ito na naman, mga tulonggis na naman to, di ba? Di naman lahat, maraming matitinong pulis. Pero nababahiran ho sila dahil sa mga kabalbalan ng kanilang mga kabaro. syempre, pagkatapos ng 2028, pagtapos na si BBM, talagang tatargetin yung BBM administration ng katakot investigation. So sa analyzation mo, Miss Sas, his administration is just a circus and just a show? 6 years? Parang parang sa pagkakaunawa ko sa analyzation nyo po, parang yung buong administrasyon ni BBM is just a circus. Just nothing, just a waste of people's money. Ano ba to? Ano bang nangyayari sa bansa natin ngayon? Anyway, pangalawang tanong, bago ako magpaalam, Ano ba nangyayari sa bansa natin ngayon? Ano ba naman ito? Ano ka ba ano ka napanood ng bansa? Tao lang nagkakamali. Kasi minsan masyado ako invested hindi sarawang na ako sa tao. Kasi yan lang yung sumutulong pagbaha Actually, nakakaawa yung papalit kay BBM. Ang dami just nothing. Yeah, just like big garbage oil. Parang parang smoky mountain siya na parang basura lahat. Siya yung sasalo. Kasi mahirap na yun after 6 years. Ang dami ng uusad sa mundo. Yeah. Tapos actually, pagkatapos si BBM, doon talaga natin mataramdaman na talagang tangina ang tsaka natin. Mararamdaman natin na ang tsaka natin kasi, girl, that's 3 years from now. Parang, lalo na international airport ng Cambodia ng mid-2020.
Pero alam mo, Sas, kahit ang tsaka natin sa, parang sa balang araw, no, 2028, kahit ang tsaka natin sa mga nakaraang 6 na taon, awang-awa ako kung paano mag-endorse ng botante ngayon si BBM. Kasi parang, namimiss mo si Sara, no? Namimiss mo si Attorney Vic, no? Yung genuine talaga yung sigaw na, yeah, we wanted you in there para to make a change. Parang, Alam mo, Ay, ibang-iba ang kampanya ito ni BBM sa previous sa campaigns. nakaraan. Kasi Even- the revolution, Even in the presidency and vice presidency noong 2016. Noong 2016, Yeah, hindi of ganito course. si BBM. Tumakbo ng That vice was- president. that was genuine support sa people's president talaga yung si Tatay. Pangalawa kong tanong, no, bago ako magpaalam. Ma-sideline ko lang. Sandali lang. Pangalawa, akala ko last na. Ay, oo nga, last lang nga, pangalawa. Wala pa rin ako. Joey, i-highlight mo nga itong quote ni Elson Ariola. Are we still on track to overtaking Thailand? And yan ba? Of course not, Bangag my ka God. Bangag Yung ka ba? Thailand naman, yung mga kasama ko sa trabahong foreigner, ang Thailand ginagawa na lang na extended home because Thailand is Hindi. cheap Be, ang and they're safe. And, my God. Thailand is a boat that has long sailed beyond us. Matagal na po tayong iniwan ng Thailand. ang Tagal na. progressive na ng Thailand po eh. Matagal na po tayong iniwan ng Thailand. Like, Actually, ang kakarera na natin ngayon